Mula naman to kay Philippines Trending News, kakapasok lang, Diyos ko po, naloko na, mga mandirigma daw ng China ay pinasok na ang Amerika. West Philippine Sea, delikado mga tol. Ito ay ating bibigyan lamang ng reaksyon, bibigyan natin ng commentary at opinion. Samahan ninyo ako mga tol, pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video and commentary. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nangako si dating United States President Donald Trump na tutulong siyang mapigilan itong mga tigmaan kapag nahalal siyang muli bilang Pangulo ng Estados Unidos. O di good yun. Nang ito nga pinakamayamang bansa sa buong mundo. Sa naging mensahe ng dating Pangulo sa Republican National Convention, sinabi nito ang buong mundo ay mistulang nasa gilid na ng World War III. Mayroon aniyang international crisis na hindi pa natutunghayan ng buong mundo. Inihalimbawa ng dating Pangulo ang kasalukuyang digmaan sa Europe at Middle East, kasama na ang lumalalang tensyon sa Taiwan, Korea, Pilipinas at halos lahat ng bahagi ng Asya. Ayon kay Trump, tutulong ang Estados Unidos na pahintuin ang mga kahalintulad na international crisis. Sa kasalukuyan mga kabombo, ang Taiwan at Pilipinas ay nasa gitna ng umiinit na tensyon laban sa dambuhalang bansang China dahil sa usapin ng teritoryo at soberanya. Ang dalawang Korea naman ay nasa kalagitnaan ng irigan dahil yan sa ideolohiya, military capability at pakikipag-alyansa sa mga bansang kapwa inawayan o inaayawan ng bawat isa. Kaugnay niyan, narito nga ang naging pahayag ni dating United States President Donald Trump. We are indeed a nation in decline. We have an inflation crisis that is making life unaffordable, ravaging the incomes of working and low-income families and just simply crushing our people like never before. They've never seen anything like it. We also have an illegal immigration crisis, and it's taking place right now as we sit here in this beautiful arena. It's a massive invasion at our southern border that has spread misery, crime, poverty, disease, and destruction to communities all across our land. Nobody's ever seen anything like it. Then there's an international crisis, the likes of which the world has seldom been part of. Nobody can believe what's happening. War is now raging in Europe and the Middle East. A growing specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines, and all of Asia. And our planet is teetering on the edge of World War III. And this will be a war like no other war because of weaponry. The weapons are no longer army tanks going back and forth shooting at each other. These weapons are obliteration. It's time for a change. This administration can't come close to solving the problems. We're dealing with very tough, very fierce people. They're fierce people. Bahagyan ng mga pahayag. Ito kasi si Donald Trump talagang businessman to. So business-minded din to mga tol no? So kapag ang mga leader mga tol ng iba't ibang mga bansa napalitan for example at ang mga leader na pumalit ang gusto nila talagang kapayapaan. Magkakaroon talaga sila ng kasunduan mga tol. Magkakasundo talaga yung mga yan Doon magkakalaban sila pagdating sa ekonomiya pero yung alam mo yon yung mga hindi gusto ang gulo, hindi gusto gera at naniniwalang hindi gera ang magiging sagot para magkaroon ng kapayapaan mga tol. Magaganda ang lagay ng ating mundo. Pero alam naman natin mga tol 'di ba? Malabo mangyari 'yun kasi hindi 'yun ang nakatakda 'di ba? Ang nakatakda mga tol pag alingaw-ngaw ng labanan, bansa laban sa bansa. At hindi natin pwedeng mabago yung nakasulat na matagal ng panahon mga tol. 'Di ba? Ang alam lang natin mga tol, magkakaroon talaga ng mga labanan at yun ay palatandaan ng ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus, 'di ba? Pahayag ni dating United States President Donald Trump. Samantala, inaakusahan na naman ng China ang Vietnam at Pilipinas na nagpapataas daw ng tensyon, lalo na sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng ginawa ng dalawang bansa na pagsusumite ng kanilang Extended Continental Shelf claims sa United Nations Commission on the Limits of Continental Shelf. At tinuligsa ng China ang naging hakbang ng dalawa bilang paglapastangan daw sa umano'y territorial sovereignty at maritime rights ng kanilang bansa. Kung maalala mga kabombo, nagsumiti ang Pilipinas ng official claims para naman sa Extended Continental Shelf sa Western Palawan region. Bakit hindi ka rin mag-send ng ng arbitration ng continental shelf nyo China?
'Di ba puro ka reklamo eh. Palibasa kasi talagang alam mong illegal yung mga claim mo eh. Salig yan sa maritime entitlement ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Sinundan ito ng Vietnam gamit naman ang tinatawag nitong Third Exclusive Continental Shelf Claims sa bahagi ng ilang parte dyan sa West Philippine Sea. Ilan sa mga tinukoy ng Vietnam na lugar na inaangkin nito ay ang sinasaklawan din ng Pilipinas, partikular na ang Paracel at Spratly Islands. Ngunit para naman sa Pilipinas, nakahanda itong makipag-usap sa Vietnam para maisaayos ang claims ng dalawang bansa. Salig pa rin yan sa nilalaman ng international law. Ayon naman sa China, ang isinumiti ng Vietnam na territorial claim sa bahagi ng West Philippine Sea ay hayagang paglabag sa Agreement on Basic Principles at Guiding Settlement of Sea-Related Issues. Kaya na, iyakin talaga China eh, no? Palibasa alam nilang illegal yung claim nila eh. Paglabag din daw ito mga kabombo sa Declaration on the Conduct of Parties in the Area of Disputed Waters. Ang dalawang agreement mga kabombo ay kapwa pinirmahan ng China at ng Association of Southeast Asian Countries kasama na ang Vietnam. Bago nga ito ay kauna-unahang tinuligsa ng China ang inihain ng Pilipinas na Extended Continental Shelf Claims sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf. Huwag sila magreklamo eh kung hindi naman maaaprobahan eh, di ba? Nagpadala ang naturang bansa ng opisyal na pagtutol sa naging hakbang na ito ng bansang Pilipinas. Malaking puwersa ng China, mga sangkay, nagpang-abot na rin po sa bansang Amerika. So eto mga sangkay, na ibalita na naman po itong China. Ewan ko ba, ano ang ginagawa ngayon ng China? Masyado po silang aggressive eh, no? Gulo eh, no? At naispatan Hilig sa gulo. kumano ang malaking puwersa ng China doon sa Amerika. Ito po yung ating titingnan ngayon mga sangkay dahil nga po may lumabas na report tungkol dyan at mukhang kung saan-saan na po nagpapang-abot po itong puwersang militar ng China. Ito mga sangkay, alamin po natin itong report. US Coast Guard says Chinese naval ships spotted off Alaska. Ngayon mga sangkay, tignan po natin kung anong ginagawa nitong China no? Kung saan-saan na po nagpapang-abot. Kung saan nagpupunta eh, no? Patrol in the Bering Sea came across several Chinese military ships in the international waters but within the US exclusive economic zone. Okay, itong mga barkong pandigma, di umano, nitong China, pinasok po mismo yung tinatawag na exclusive economic zone ng Amerika. Biruin nyo, hindi lamang po Pilipinas eh, no? Pati po bansang Amerika, ginagawa na rin po nila, mga sangkay. The US exclusive economic zone extends up to 200 nautical miles from the territorial sea baseline, the shoreward extent of America's territorial sea. The Coast Guard said in a statement that the crew detected 3 vessels approximately 200 kilometers north of Amchitka Pass in the Aleutian Islands. Okay, ayan po, mga sangkay. Ito po yung tinumbok. Ito, US, Alaska, no? Ito pala yung nasa border ng Canada. So ngayon, mga sangkay, ito po yung exclusive economic zone ng United States of America. At dito daw po nakita mga sangkay itong mga barko na naman po ng China na nagpapaikot-ikot na naman po dyan. At ito pong mga barkong ito ay mga pandigma mismo. Layo ng nararating ng China, no? Napakalayo ng nararating nila. Yun, mga sangkay, sabihin nyo na itong China may matinupang ginagawa. Tingnan nyo yung kanilang mga trippings no? Kung saan-saan na po nagpang-abot. Kung titingnan po natin ang mapa, ito po Alaska, no? Check natin yung mapa. Tingnan natin to mga sangkay. Nagpapang-abot po sila. Ito po, ito yung pwedeng makita ang mga sangkay, no? Yan. Ayan. Galing po dito, ito yung China. Ayan, mga sangkay. Dito yung China. Asan yung Amerika na yan? Sa kabila. Ito. Mas maganda sana yung may mga pangalan no? Wait nga, hanapin natin. Baka mayroon po dito. Dito yun, sa bandang taas, dito. Ito, tingnan natin. Kasi kung saan-saan na po nagpapang-abot itong mga Chinese. Talagang gusto nila ata angkinin na lahat ng mga Yan, dito ayan, sila. Ito yung Alaska. Tingnan niyo yan,
Alaska. Ayan o. Ito yung Alaska. Asan yung China? Doon sa kabila. Andito po yung China, mga sangkay. Isipin nyo kung... Anak naman ng toko itong China. Ito Pilipinas. Oh, kitang-kita nyo naman. Diba? Napakaliit lang. Ito China. Dumaan sila sa Pacific Isipin nyo Ocean. kung paano nakarating itong mga Chinese dito. Ayan o. Dito sa world map, para silang magkalayo. Pero sa mundo, mga tol, ano naman yan nakapaikot naman yan Kaya parang kaharap lang din nila yan. Pero napakalayo na yan, mga tol, sa teritoryo nila para mapunta pa sila dyan, mga kapatid. No, grabe ginagawa niyan. Paano nakarating itong mga Chinese dito? Ayan o. Diyan po sila nagpang-abot. Ewan ko ba, mga Chinese na to kung nasa tama pang pag-iisip no? Grabe lang itong ginagawa nila. Ayan po, dito po yan mga sangkay. Ito. Itong part na to ay, ito po yan. Yan, dito po sila. Galing talaga nito. Oh. Yan Kung baga sa globo, magkaharap yan. Nakapaikot kasi ang world map dun sa globo Diba? Kung gaganunin mo, kung palapad, para magkalayo sila dulo sa dulo. Pero sa paikot, parang magkaharap lang sila. Pero ang tanong, anong ginagawa ng Chinese doon, 'di ba? Ang Chinese warship nila doon. Anong gusto nilang patunayan? 'Di ba? Anong gusto nilang subukin? My goodness. Yung mga pro-China dyan, sige nga, ipagtanggol nyo yan. Nung ginagawa ng mga... Kung matino itong China, anong ginagawa ng mga naval ships nitong China? Sabi nyo, kaya nandito itong mga mga Chinese nanggugulo sa West Philippine Sea dahil po andito yung Amerika. Mukhang may mali po ata kasi sila po mismo pumupunta sa mga lugar kahit po sa bansang Amerika. Sila talaga lumalapit, di ba? Kung naaalala ninyo mga tol, yung last resupply natin bago pa tong insidenteng nangyari noong June 17, di ba? Nag-airdrop na tayo mga tol. Pero anong ginawa ng China Coast Guard? Nag-deploy sila ng mga rubber boat na may sakay na mga China Coast Guard nila. Tapos nakipag-agawan sila dun sa mga supply natin, mga tol. Sila mismo yung lumalapit. Diba? Sila mismo yung lumalapit. Tapos nung naglabas ng armas, itong mga sundalo natin, yun ang binibidyohan nila, mga tol. O tinutukan daw sila, diba? Sila talaga nagpo-provoke, mga tol Sila yung mahilig sa ganyan. Tapos kapag sila kinante, babalikan ngayon nila, babaliktarin ngayon nila yung istorya. Exclusive economic zone yan ng US. Ayan guys. Tingnan natin ang balita. Naalala ninyo dati, nagpalipad sila ng spy balloon sa Amerika. Pinasabog ng Amerika yung spy balloon nila. Di ba sila pa yung ngingit-ngit sa galit? Bakit daw ginawa yun? My goodness talaga. A little while later, a helicopter, aircrew from Coast Guard Air Station Kodiak spotted a fourth ship approximately 135 kilometers north of the Amukta Pass. The Coast Guard did not say anything about how long the Chinese ships were in the exclusive economic zone, but said that the Kimball and an air crew monitored them until they transited south of the Aleutian Islands and into the North Pacific Ocean. An official added that the Chinese naval presence operated in accordance with international rules and norms. Ayan US Coast Guard, nakakita daw po ang 4 na Chinese military ships. Parang ito po ay US Coast Guard, no? The statement further said that the Chinese vessels told the Coast Guard their purpose for being there was freedom of navigation operations. Freedom of navigation. The sighting of the ships comes a week after the Chinese Navy began its Trip nyo lang maglakbay-lakbay doon. Trip lang ng China maglakbay-lakbay doon, tapos sasabihin nila freedom of navigation. Anong business nyo doon? Warship yan. Nagmamanman ito mga Chinese, mga sangkay. Kasi di ba may mga matataas, mga di-kalibre po silang mga teknolohiya na kaya pong makapag-detect ng ginagawa. Kaya nga po may mga sinesend daw po ng mga spy balloon itong China, mga sangkay doon po sa US at iba pang mga bansa like kahit sa Taiwan, pinaliparan din po nila ng spy balloon. So ito, 4 na pandigma sa karagatan itong pinadala ng China. Sa mismong exclusive economic zone pa ito. Palagi ko nag-o-ocular lang yan, mga tol. Kasi doon sila magsasagawa ng Russia ng Doon banda sila magsasagawa ng Russia ng kanilang na exercises nila. Ang Amerika, yun? Gusto na rin po nilang angkinin? its annual joint patrol with the Russian Navy in the Pacific Ocean. It said that the patrol is scaled down from previous years.
including Ano? Spotted, mga sangkay. Ayan po. last August when more than 10 ships from China and Russia formed a flotilla off Alaska. The United States military also routinely conducts what it calls freedom of navigation operations in disputed waters in Asia that China claims as its own, deploying Navy ships to sail through waterways such as the South China Sea. Well, kahit naman ano na yung paliwanag ng China, mga tol, alam naman nating hindi totoo yan. Talagang mahilig silang mag-provoke at kapag sila ay pinalagan, mga tol, babalik ta rin nilang istorya. Sila ang biktima at sila ang kawawa. Laging ganun, mga tol. Kahit nga rito sa Pilipinas, mga tol, ginagawa nila yan. Pero mo, ang lakas ng loob nila maglabas ng video dati. Nilapitan sila ng mga Navy natin, mga tol, at inaalam kung anong ginagawa nila doon. Ang palabas nila, mga tol, hinaharas daw sila. Hinaharas daw sila. Samantala yung ginawa nila sa mga AFP natin na pagbangga nila ng mga barko, professional ang tawag nila doon. My goodness talaga. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga balitang to na napanood natin? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.